ipinakikilala namin sa inyo ang The Action Woman, ang minamahal ng lahat, ang ating pong City Vice Mayor, Honorable Angela Lechi at Yensa. Magandang umaga sa inyo lahat. Maganda ba ang umaga nyo? Taas ang kamay ng mga District 1. Dami. District 2. District 3. District 4. District 5. District 6. Baseco! Kamusta ba sa inyo? Bilis humupa, no? Magaling talaga si Yorme dahil dito sa atin kahit na nabaha tayo ng isang araw, in a few hours bumababa ang baha dahil talagang naayos niya ang drainage system natin. But anyway, teka lang, ayaw na maipasok. Anyway, unang-una gusto ko magpasalamat tayo sa ating direktor na magaling na si Director J. De La Fuente ng MDSW. Dahil sa totoo lang, siya ang kamay ng ating alkalde ng administrasyong to para tulungan kayo kapag merong mga sakuna at lalo't-lalo na pagdating sa livelihood. Alam nyo, sa totoo lang, pag ako'y iniimbitahan sa ganitong event ng ating alkalde, naaalala ko ang mga ginawa namin nung kami nangangampanya. At naaalala ko, sinabi namin sa inyo na importante para sa administrasyong to na kayo ay makatayo sa inyong mga paa. And through this effort, makikita naman natin tuloy-tuloy ang MDSW kasama ng DSWD at ng TESDA na nagtuturo ng iba't ibang skills para kayo ay magkaroon ng paraan para kumita ng pera. And with this initiative ngayon, alam ko 1,000 ang recipient sa mga kuha ng kabuhayan, ano ba? Kaagapay sa kabuhayan program na ibig sabihin, bibigyan kayo ng konting puhunan. Ang aking wish lang, kasama ng aking alkalde, sana gamitin niyo ang puhunan to para kayo ay makatayo ng matindi sa inyong mga paa. At alam niyo, share ko lang, dahil wala pa naman si Yorme, pero parating na siya. Naniniwala ako na minsan, sa kahit na anong halaga, mapapalaki niyo ito. Dahil nung ako'y nangangampanya, naalala ko, may nakita akong isang lolo, naputulan siya ng paa at nawala na ng pag-asa sa buhay. At dahil doon, sinabi ko sa kanya, ano ba ang kaya niyong gawin? At ang sabi niya, marunong ako magluto, iha. Binigyan ko ng 5,000. Alam niyo, after a few months, nakaupo na siya sa isang e-trike. Sabi niya sa akin, hindi na ako nakaupo sa wheelchair. Sabi ko, oo nga hoy, ba't kayo nakaupo sa e-trike? Sabi niya, dahil sa 5,000 puhunan na binigay mo sa akin, nakapagpatayo ako ng isang karinderya na siyang nagbayad sa e-trike na inuupuan ko ngayon. Sana magsilbing inspirasyon yun sa inyo. Dahil naniniwala ako na pag kayo ay binigyan ng oportunidad ng isang pamahalaan o administrasyon ng kaunting pera, konting salapi, nasa kamay niyo yun kung paano niyo papalakihin. Yan ang importansya ng livelihood. Dahil imbis na pagkuha nyo at gamitin nyo para pangkilay, taas ang kamay ng guilty. Wala. O pang-rebond ng buhok, o para sa mga tatay, magpalagay ng wig. Para naman sa mga bata, pang-date, pagkatapos nun, ubos na kagad ang pera. Pero pag ito, itinaya nyo sa inyong kakayanan, sa regalong binigay sa inyo ng Panginoon na mga talento, alam ko, naniniwala ako, na lahat ng mga tao na tinutulungan ng kanilang mga sarili, tuturuan at tutulungan din ng Panginoon. Kaya gusto ko, palakpakan niyo ang inyong mga sarili dahil narito kayo ngayon. Alam ko, the fact na nandito kayo, alam ko, bit-bit nyo dito ay isang pangarap na magkaroon o maging makabuluhan ng inyong mga buhay para maitaas nyo ang antas ng pamumuhay ng inyong mga pamilya. But more than anything also, even if wala pa si Yorme dito, gusto ko palakpakan nyo ng matindi ang ating alkalde na gumagawa ng paraan para magbigay ng pag-asa sa inyong mga buhay. Alam nyo, sa totoo lang, sinasabi nga nila, bakit daw ako laging nasa likuran ni Yorme? Dahil naniniwala ako na pag naramdaman ninyo na ang executive at legislative branch ng government ay tunay na magkasama, na ang legislative
side ng government na ako ang namumuno, maramdaman nyo na susuporta sa kanya, naniniwala ako na naibabalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Na dito sa gobyerno, may gobyerno na buhay at nakikipaglaban para sa inyo at para sa inyong mga pamilya. Kaya ito, itataga ako sa bato na habang nariyan si Yorme, nandun ako palagi sa kanyang likuran na susuporta sa kanya. Dahil alam ko, ang suporta ko sa kanya ay suporta ko sa inyo at sa inyong mga pamilya. At naniniwala rin ako that in a span of 9 years, pagtapos na kami dito, magiging Singapore na ang Maynila balang araw. At hindi lamang magiging Singapore ang Maynila, magiging parang mga Singaporeans na kayo na kung saan matataas na ang inyong mga ilong dahil alam nyo na natulungan kayo ng gobyerno. Laging sinasabi ni Yorme, hindi namin kayo mapapayaman. Pero ang kaya namin ibigay ay ang tamos ng inyong ilong na nakasuporta kami sa minimum basic needs ninyo. Kasama doon, healthcare, housing, education, and jobs. And through MDSW, itong nakikita nyo, livelihood program, pati na rin yung proyekto at programa namin ni Yorme na Skills to Go Manila, alam ko kahit papaano, yung mga dating natutulog o dating nagmamarites lamang habang nagpapamanicure sa inyong labas ng mga bahay, ngayon kahit papaano naiisip nyo na, paano kayo makakatayo sa inyong mga paa sa pamamagitan ng livelihood. Alam ko minsan mahirap ma-employ, dahil pag may gusto kayong trabaho, minsan kailangan ng credentials, tama mali. Kailangan nakapagtapos ng ganitong kurso, tama mali. Kailangan merong pangbayad ng pamasahe para pumunta dun sa opisina na kung saan kayo magtatrabaho, tama mali. Eh yun nga ang problema minsan eh. Meron mga oportunidad kung salat naman sa pera, hindi natin kayang makuha pa rin ang ating gustong makamit. Pero through livelihood, through businesses, through skills training program, na-empower kayo at makikita nyo, makabuluhan pa rin ang ambag ninyo at ang binigay na regalo ng Panginoon sa inyo. Naniniwala rin ako na lahat tayo nung pinanganak dito sa mundo, lahat tayo binigyan ng isang misyon ng Panginoon. Mahal naman niya tayo eh. Gusto niya tayo lahat mag-succeed sa buhay. Gusto niya na kaya natin matustusan ang mga pangangailangan ng ating mga anak na hindi natin kailangan umiyak sa gabi dahil hindi natin alam kung saan natin kukunin ng pera para mapakain sila. Pero through this initiative of the city government, isang pintuan na itong bumukas sa inyong mga harapan. At ang kailangan nyo lang ay pumasok sa pintuan ito, kunin ang tulong na binibigay, but at the same time, give it your best and give your efforts to the Lord. Dahil naniniwala ako, sabi nga ng Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gagawin nyo naman yun. Tama mali? But use this opportunity to glorify the Lord by doing it with your whole being, give it your best, and always trust na kung ano man ang effort gawin nyo, i-bless ng Panginoon yon. Marahil ngayong araw, mabibigyan kayo ng ilang libong piso, pero tandaan nyo, ang mga naging bilyonaryo, nag-umpisa yan sa konting libo. At kaya kong tingnan kayo isa-isa, na pag matatag ang inyong mga puso, pananampalataya, at magsipag kayo, ang mga susunod na mga milyonaryo ay narito na sa aming harapan ngayon. Hindi ko nahahabaan ito dahil kanina nung pagpasok ko nalaman ko, magbi-video kayo. Tama mali? Baka habang wala si Yor, may makibidyoke muna ako kasama ninyo. Dahil namimiss ko ng kumanta. Dahil nalala ko nung kampanya, kanta ko ng kanta. Ayoko naman kumanta ngayon, baka sabihin nyo, pinanalo nyo na ako, puro kanta pa rin ako. Kaya dahil dyan talaga nagtrabaho ako. But nevertheless, gusto ko, masaya kayo ngayong umaga. At maramdaman ninyo na mahal kayo ni Yorme, mahal na mahal kayo ng gobyerno ng Maynila, at buhay na buhay ang gobyerno dito sa Maynila. Parang may kumaway na sa akin, ha? Nandiyan na ba? Gusto ko pagdating ni Yorme, sabay-sabay palakpakan natin siya. Pwede ba yun? Sample? Tagal nila, wala pa. O, sample! 1, 2, 3! Pagpasok, we love you, Yorme! 1, 2, 3! Ay, nakapractice na kayo. Bawal magkamali, ha? Anyway, mahal na mahal ko po kayong lahat.
At makakaasa kayo na narito lang ako palagi sa likuran ni Yorme na sumuporta at umalalay sa mga gusto niyang programa dito sa Maynila. Isama natin ang Panginoon dito kaya Manila, God first! Maraming salamat sa inyong lahat.